Kung naghahanap ka ng solid na phone sa ilalim mo papalibot ng 10K para sa social media, gaming o casual use, saktong video na to para sa'yo. I-check natin ang mga ilan sa pinakasulit na phones ngayong 2025 na pasok sa budget mo. Nandito ang Poco M7 Pro 5G, Lumia 3 5G, Tecno Camon 40 at ang Infinix Note 50. Pagdating sa display, AMOLED na yung lahat. Well, good news yan kapag mahilig ka manood ng YouTube, TikTok, Facebook o Netflix. Pero hindi ibig sabihin, pantay-pantay na sila. May mga key differences kang dapat malaman, tulad na lang ng size at resolution. Si Infinix Note 50 at Tecno Camon 40 ay may parehong 6.78 AMOLED display na merong 1080x2436 resolution. Halos parehas din ng sharpness na may 393 ppi. Kaya expected mo na same lang sila ng quality at sharpness. Pero kung gusto mo naman ng larger screen, mas lamang ng konti dito si Nubia Neo 3 5G na may 6.8 inch kaso mas mababa ng resolution ng konti lang naman na 1080x2392. 386 nga palang ppi. Mababa lang pinagkaiba nila pero kung sanay ka sa malinaw na display, mapapansin mo talaga ang pagkakaiba. Sa kabilang banda, ang Poco M7 Pro 5G ang may pinakamagandang display na merong 6.78 display at 395 ppi na rin na mas mataas kaysa sa tatlong nabanggit kanina. Pagdating sa refresh rate, halos silang lahat pantay-pantay na merong 120Hz. Maliban lang kay Infinix Note 50 na meron siyang 144Hz na kung prioritize mo ang smooth animation or scrolling, para sa'yo talaga ang Infinix Note 50. Ngayon naman ay breakdown natin ang kanilang chipset. Si Tecno Camon 40 at Infinix Note 50 ay merong MediaTek Helio G100 Ultimate, Nubia Neo 3 5G Unisoc T8300 at si Poco M7 Pro 5G ay meron MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Pagdating sa Antutu benchmark, nauna dito ang Nubia Neo 3 5G. Pero guys, ito ang real talk. Kahit mas lamang si Nubia ng Antutu, mas maganda pa rin pagdating sa gaming performance at graphics si Poco. Dahil sa mas malakas nitong GPU at mas modern pa.